paglubog ng araw ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan at katahimikan na maaaring napakahirap hanapin sa abalang buhay. Ang araw ay lumulubog sa ilalim ng ating abot tanaw at ang mundo ay naliligo sa banayad na yakap ng takip silim. Nagsisimula ng humina ang araw habang naghahandang yakapin ang tahimik na gabi. Ngunit naisip mo na ba kung may mga bagay na dapat mong iwasang gawin pagkatapos ng paglubog ng araw upang maiwasan ang mga negatibong enerhiya? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Napakahalaga ng paglubog ng araw dahil minarkahan nila ang pagbabago mula sa araw hanggang gabi. Ayon sa popular na paniniwala, ang kapaligiran ay sumasailalim sa pagbabago sa panahong ito, kaya ang espesyal na pangangalaga ay dapat gawin upang mapanatili ang interpersonal na kapayapaan. May mga partikular na panuntunan at paniniwala sa mga bagay na dapat iwasan pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang pamamarang ito ay nagbibigay diin sa pagkakaisa at positibong pagbabago ng enerhiya sa isang tahanan. Maraming naniniwala na may ilang aktibidad sa gabi na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa pera, kasaganaan at pangkalahatang kagalingan. Kaya tuklasin natin kung ano ang hindi mo dapat gawin pagkatapos ng paglubog ng araw upang maiwasan ang pag-akit ng mga negatibong enerhiya at mapanatili ang mga positibong vibes sa iyong buhay. Pagwawalis ng bahay pagkatapos ng dilim. Sa astrolohiya, ang pagwawalis sa iyong bahay pagkatapos ng paglubog ng araw ay itinuturing na hindi kanais-nais. Ito'y pinaniniwalaan na nagwawalis, hindi lamang ng alikabok at dumi, kundi pati na rin ng positibong enerhiya. Kapag lumubog ang araw, ang enerhiya sa iyong tahanan ay nagiging mas maayos at anumang mga kaguluhan tulad ng pagwawalis ay maaaring makagambala sa pagkakasundo na ito na nag-aanyaya ng mga negatibong enerhiya. Kaya itabi ang walis hanggang sa susunod na umaga. Paghukay sa lupa. Ang pag-ikot sa lupa pagkatapos ng paglubog ng araw ay isa pang kasanayan na pinakamahusay na iwasan. Sa astrolohiya, ang mundo ay nauugnay sa katatagan at saligan ng enerhiya. Pagkatapos ng paglubog ng araw, ang enerhiya ng mundo ay nagpapatatag at ang paghuhukay ay nakakagambala sa equilibrium na ito na posibleng makaakit ng mga negatibong puwersa. Kung hilig mo ang paghahardin, pag-isipang gawin ito sa oras ng liwanag ng araw. Pagpapabaya sa mga espiritual na kasanayan. Ang gabi ay isang mainam na oras upang kumonekta sa iyong espiritual na bahagi. Ngunit ang pagpapabaya dito ay maaaring makaakit ng mga negatibong enerhiya. Iminumungkahi ng mga astrologo na ang pagsasagawa ng pagmumuni-muni, panalangin o simpleng paggugol ng ilang sandali sa tahimik na pagmumuni-muni ay makakatulong sa iyo na makiayon sa mga positibong puwersa at maiwasan ang negativity. Makipag-deal sa usaping pera. Ipinapayong iwasan ng pagharap sa mga usapin sa pananalapi, kabilang ng pagbibilang ng pera, pagbabayad ng utang, pagbibigay o pakikipagpalitan ng pera sa gabi. Ito ay maaaring magdulot ng malas. Pagtatalo o pagtalakay ng mainit na paksa. Iwasan ang mga argumento at mga negatibong talakayan pagkatapos ng paglubog ng araw dahil umaakit sila ng hindi kanais-nais na enerhiya. Ang astrolohiya ay nagpapayo laban sa pakikisali sa mainit na pagtatalo o talakayan pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang mga negatibong emosyon ay nakakagambala sa positibong daloy ng enerhiya sa kapaligiran na nakakaapekto sa pangkalahatang pagkakaisa at umaakit ng mga negatibong enerhiya. Sa halip, isave ang mga pag-uusap na ito para sa araw kung kailan nananaig ang kalinawan at pagiging positibo. Pagsisindi ng itim o pulang kandila.
Ang kulay ng mga kandila na iyong sinisindi ay maaaring magkaroon ng astrological significance. Ang mga itim at pula na kandila kapag sinindihan pagkatapos ng paglubog ng araw ay sinasabing nag-iimbita ng mga negatibong enerhiya. Maaaring magsindi ng mga nakapapawing pagod na kulay tulad ng puti o asul para sa mas positibong kapaligiran. Pagsipol. Ayon sa paniniwala, ang pagsipol pagkatapos ng paglubog ng araw ay umaakit sa mga gumagala na multo. Maaari kang sundan ng mga espiritong ito sa iyong pag-uwi. Maaari rin na baka ikaw ay gayahin ng mga engkanto at maging dahilan na iyong pagkakasakit. Nakatitig sa mga bituin na walang layunin. Habang ang stargazing ay maaaring maging isang nakakatuwang karanasan, iminumungkahi ng astrolohiya na ang pagtitig sa mga bituin nang walang tiyak na layunin ay maaaring mag-imbita ng mga negatibong enerhiya. Ito'y pinaniniwala na maaaring makagambala sa iyong sariling balanse ng enerhiya at makaakit namang hindi kanais-nais na puwersa. Sa halip, tumingala at tumingin sa mga bituin na may malinaw na layunin sa isip. Pagtingin sa salamin. Hindi ka dapat tumitig at tumingin sa salamin sa gabi upang maiwasan ang pag-imbita ng negatibong enerhiya. Ang mga salamin ay maaaring magpakita at magpalakas ng mga enerhiya na maaaring humantong sa pagkabalisa. Pagputol ng kuko at buhok. Ang pagputol ng iyong mga kuko at buhok pagkatapos ng paglubog ng araw ay hindi hinihikayat sa astrolohiya. Ang mga kasanayang ito ay sinasabing pumuto sa proteksyon na aura na pumapalibot sa iyo sa araw na ginagawa kang mahina sa mga negatibong enerhiya. Kung kailangan mong ayusin ang iyong sarili, mas mahusay na gawin ito sa umaga o sa araw bago ang takip silim. Paggamit ng mga sirang gamit, ito ay nakakaakit ng negatibidad sa espasyo. Ang mga sirang bagay ay nagdadala ng pira-pirasong enerhiya na nakakaabala sa kabuuang balanse ng enerhiya. Mag-donate. Huwag gawing ito pagkatapos ng paglubog ng araw upang mapigilan ang pagdaloy ng negatibong enerhiya. Ang pagbabago ng enerhiya sa gabi ay maaaring makaapekto ng iyong donasyon. Pagdala ng sapatos sa loob ng bahay. Iwasang gawin ito pagkatapos ng paglubog ng araw upang maiwasan ng dumi at negativity. Ang mga sapatos ay nagdadala ng mga panlabas na enerhiya at ang pagdadala nito sa loob ay maaaring makagambala sa positibong enerhiya ng iyong tahanan. Pagbigay ng mga puting pagkain gaya ng gatas, asin at asukal. Hindi inirerekomenda ang pagbibigay ng gatas, turmeric, asin, asukal at maasim na pagkain. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan nito. Maaari kang makaharap sa mga issue sa pananalapi at kawalan tatag sa buhay. Ang oras pagkatapos ng paglubog ng araw ay itinuturing na isang maselan na yugto kung kailan nagbabago ang enerhiya at tumataas ang potensyal para sa negatibong pagpapakita. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning na banggit, makakatulong kang protektahan ang iyong sarili mula sa hindi sinasadyang pag-akit ng mga negatibong enerhiya. Ang mga kasanayang ito ay maaaring mag-ambag sa isang mas maayos at positibong buhay. Kaya sa susunod na lumubog ang araw, isaalang-alang ang mga astrological na insight na ito habang nagnanavigate ka sa iyong panggabing routine. Sabayan natin ang pagdarasal sa ating poong may kapal upang gabayan tayo sa ating buhay.